Rosita, POV. Thank you. Narinig kong bigkas ni Sir Carson habang nandito na kami sa kwarto. Nakahiga na ito sa kama at ready ng matulog. Ako naman, pinag-iisipan ko kung saan ko ba ilalagay itong mga pinamili niyang mga damit na regalo niya daw sa akin. Nandito din kasi sa loob ng kwarto at kahit na maayos, ang pagkakasalansan ng mga yon, gusto ko pa rin siyang iligpit. Tungkol po saan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Nagpapasalamat siya sa isang bagay na hindi ko naman alam kung para saan. Tungkol saan? Dahil nandito ka pa rin sa tabi ko. Sa kabila ng pagtataboy ko sa iyo noon, hindi mo pa rin ako sinukuan. Nandyan ka't palaging pinapaalala sa akin na hindi pa katapusan ng mundo. Seryoso nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Basta kapag gumaling na po kayo, isakay niyo po ako sa big bike niyo ha? Gusto kong maranasan na makasakay noon kasi parang astig, kasi ang datingan eh. Natatawa kong sagot sa kanya. Sure, kahit na araw-araw pa eh. Sagot nito. Kagad naman akong umiling. Hindi, ayoko ng araw-araw. Baka mangitim ako eh. Sayang naman ang ginagamit kong sabon at mga pampaganda. Kung masisira lang dahil sa kakaangkas sayo. Natatawa kong sagot sa kanya. Anong sabi mo? Angkas? Nakakaitim bang pag-angkas? Natatawa naman itong sagot sa akin. Hindi ko naman malaman kung may mali ba sa sinabi ko. Para kasing tuwang-tuwa siya eh. Bakit nga ba hindi? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Gusto ko sanang subukan natin ngayon pero parang hindi ko kakayanin eh. Saka na lang kapag medyo magaling na ako. Natatawa nitong sagot. Hindi ko naman maiwasang mapasimangot. Ano bang topic namin? Sa pag-angkas lang naman sa motor niya, hindi ba? Bakit parang feeling ko may ibang ibig sabihin na hindi ko naman din maisip kung ano? Hay nako, matulog na po kaya kayo sir. Bawal daw po kayo magpuyat kaya ipikit niyo na po yung mga mata niyo. Saka na angkas-angkas kapag magaling na kayo. Sagot ko naman sa kanya. Sure, pero pwede bang mag-request? Sagot naman ito. Natigilan naman ako't napatitig sa kanya. Ano po yun? Nagdududa akong tanong sa kanya. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na narinig ko sa kanyang katagang request bago siya matulog. Lapit ka na muna sa akin, baka makasilip si Marites at marinig ako eh. Sagot niya. Hindi ko naman maiwasan na matawa, talagang naisingit niya pa si Marites. Gayong alam naman niya na wala na yung tao dito sa bahay. Na si Santi na nga hindi ba at siya mismong nagpalayas. Kaya bakit niya pa kailangang isali sa usapan si Marites? Ito talagang si Sir Carson? Kung ano-anong kalokohan ng nasa isipan. Dahil interesado ako sa request niya at gusto ko na ring matapos na ang pag-uusap namin kaagad na akong lumapit sa kanya. So menyas pa ito na maupo daw muna ako sa gilid ng kama na siyang kaagad ko namang ginawa. Anong request yun sir? Kaagad ko pang tanong sa kanya pero nagtaka ako dahil kaagad niya akong hinawakan sa kamay. Seryoso itong tumitig sa akin kaya hindi ko maiwasang mapalunok ng aking laway. Heto na naman kami sa ganitong scene. May nababasa na naman akong kakaiba sa mga titig niya. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano kakaganda? Tanong nito sa akin habang lalong humigpit ang pagkakahawak niya sa akin dalawang kamay. Ha? Ano po? Kinakabahan kong tanong, isang tipid ng ngiti ang gumuhit sa labi nito habang titig na titig siya sa aking mga mata. Kinakabahan naman akong kagad na nag-iwas ng tingin. Hindi ko kaya makipagtitigan sa kanya, nahihiya ako. Look at me, Rosita. Tumitig ka sa mga mata ko para makita mo kung anong nararamdaman ko ngayon. Pautos na wika nito. Ha? Kailangan pa po ba yun, sir? Saka bakit parang ang weird niyo po? Sagot ko naman. Sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Hindi ako weird. Nagkataon lang talaga na hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko. Sagot nito sa akin habang dahan-dahang bumaba ang mukha niya patungo sa mukha ko. Imbis na umiwas, nagbabadyang posibleng mangyari. Para naman akong naistatwa sa pagkakaupo. Hindi ako makagalaw hanggang sa naramdaman ko na lang ang banayad na pagdampi ng labi nito sa labi ko. Noong una, padampi-dampi lang ang labi nito sa ibabaw ng aking bibig, patungo sa aking pisngi. Pabalik sa aking labi hanggang sa naging mapusok na ito. Naramdaman ko na lang na tinutugon ko ng ginagawa niya. Kusang bumukas ang aking bibig para tanggapin ang marubdob niyang halik sa akin. Naging mapangahas ang sumunod na sandali na malayan ko na lang na nag-enjoy na pala ako sa ginagawa niya. Dahan-dahan niyang binitawan ng dalawa kong kamay, kaya hindi ko na mapigilan pang mangunyapit sa kanyang balikat
Para akong nalulunod na ewan. Init na init din ako at parang may gusto din akong maabot na hindi ko mawari. Shit, ang sarap mo siguro ang kinin, sweetheart. Narinig kong bigkas nito nang pansamantala niyang iwan ng labi ko. Namumungi ang mga matang napatitig ako sa kanya. Lasing na lasing pa ako sa halik na pinagsaluhan naming dalawa, kaya ako na mismong naglapit ng labi ko sa labi niya. Muli naming pinagsaluhan ng mainit na halikan. Namalayan ko na lang na unti-unti na akong nabuwal sa ibabaw ng kama kasunod niya. Ramdam ko din ang pagtaas ng temperatura ko sa aking katawan. Lahat ng hiya sa aking katawan ay biglang naglaho. Halos paliguan na ako ni Sir Carson ng halik sa buo kong katawan nang bigla akong nagising sa katotohanan ng hindi pala pwede. Wala kaming relasyon para gawin naming dalawa ito. Sa isipin yun para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang kaninang naniningas kong damdamin ay bigla napalitan ng takot at hiya. Dahan-dahan kong tinulak sa Sir Carson at mabilis na bumangon ng kama. Hinila ko pa ng mabilisan ng isang manipis na kumot at mabilis na itinakip sa halos subad ko ng katawan. Ano na naman ito? Bakit ko nagawa ko na namang magpaubaya? Nakakahiya. Why? Hindi mo ba gusto? Nagulat din yata ito sa biglaan kong pagtayo pero kaagad din naman siyang bumalik sa wisyo. Hindi naman ako makatingin ng diretso sa kanya. Hindi pwede. Halos maiyak na sagot ko sa kanya. Sa sobrang hiyang nararamdaman ko, halos tumakbo na ako papuntang banyo at mabilis na pumasok sa loob para lang matakasan ng mga titig sa akin ni Sir Carson. Pagkapasok ko sa loob ng banyo, parang gusto ko sabunutan ng sarili ko. Ang tanga ko. Ang tanga-tanga ko. Bakit ba ako nagpadala sa simpleng halik lang? Ano na lang ang mukhang ihaharap ko sa amo ko? Baka isipin niya na easy to get ako. Nabibilis akong makuha ng kung sino-sino lang. Hayst, nakakainis. Wala sa sariling dahan-dahan kong tinanggal ang nakabalabal na kumot sa aking katawan. Mula sa harap ng salamin kita kong pamumula ng aking leeg. Kiss mark na sa Sir Carson ang mismo may gawa at hindi ko alam kung paano tatakpan ito. Rosita naman, bakit ka nagpadala sa paglalandi niya? Bakit hindi ka dumistansya at hindi mo napigilan ang sarili mo? Natural, lalaking amo mo at mabilis ding matukso. Isa pa, tigang iyon at ikaw ang kasama niya. Kaya ikaw talagang pagtsatsagaan niya. Bakit bang tanga-tanga mo? Naiinis ko pang kausap sa sarili ko kung may ibang tao lang siguro makakita sa akin. Baka isipin nila na nababaliw na ako. Sino ba naman matinong taong kinakausap ang sarili? Sa sobrang inis na nararamdaman ko sa sarili, binuksan kong shower at tumapat doon. Umaasa ako na sa pamamagitan ng malamig na tubig mula sa shower ay maibsan man lang ang kung anong bumabagabag sa kaloob-looban ko. Hindi ko kayang ganito. Feeling ko mababaliw na yata ako. Halos 30 minuto din ako nanatili sa ilalim ng shower bago ka nagpasyang tapusin ng paliligo ko. Bigla na lang din kasi ako nakaramdam ng antok. Alam kong this oras na ng gabi at kapag mga ganitong oras, alam kong tulog na din si Sir Carson. Pagkakataon ko na sigurong lumabas ng banyo na hindi niya nakikita. Wala talaga kasi akong lakas ng loob para harapin siya. Nahihiya ako. Pinatuyo ko na munang buhok ko at nagsuot ng bathrobe bago ko lumabas ng banyo. Since share naman kami ni Sir Kenneth ng banyo, may mga gamit na rin ako dito sa loob. Gusto kasi ni Madam Juliana na palagi ako nakabantay sa anak niya at yun nga lang, hindi ako sure kung hanggang kailan ang kaya ko. Lalo na't nagkakaroon na kami ni Sir Carson ng physical attachment. Siguro sa susunod mag-iingat na lang ako. Ayaw ko nang maulit pang mga nangyari sa amin. Nakatatlo na siya, tama na yon. Masyado na niyang nagulong sistema ko. Dahan-dahan pa akong lumabas ng banyo at umaasa na sana'y tulog na siya. Pero nabigo lang din kaagad dahil pagtingin ko sa pwesto niya, nakasandal pa rin siya sa headboard ng kama at seryosong nakatitig sa gawi ko. Halatang hinihintay niya yata ang paglabas ko. Hindi ko na naman tuloy malaman kung anong gagawin ko. Nahihiya talaga ako sa kanya dahil halos nakita niya na kung anong meron sa akin. Nahaplos pa nga eh. Bakit ang tagal mo? Kanina ka pa sa loob ng banyo ah. Masama bang pakiramdam mo? Seryosong tanong nito sa akin. Kahit nahihiya, hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Naligo kasi ako. Nahihiyang sagot ko sa kanya. Tumango-tango pa ito bago niya tinuro ang walk-in closet. Magbihis ka na para makatulog na tayo. Gabing-gabi na't pinagpabukas mo na lang sana ang paliligo mo. Sagot nito sa akin, kaagad naman ako napayukot mabilis na naglakad patungong walk-in closet. Bilisan mo Rosita, kanina pa ako inaantok. Kanina ko pa gustong matulog. Muling wika nito na nagpahinto sa aking paghakbang. Gulat na gulat ako napalingon sa kanya.
Ibig niyang sabihin, hindi siya matutulog hanggat hindi ako nakahiga? Bakit? Mauna na po kayo matulog, sir. Susunod na lang po ako maya-maya. Sagot ko sa kanya pero kagad itong umiling. Hihintayin na lang kita. Malay ko naman na baka galit ka at magising na lang ako kinabukasan. Nanilayasan mo na pala ako. Maganda na yung sigurado. Sagot nito. Po, naku, hindi po ako galit. Hindi po ako aalis. Nautal kong sagot. Sino ba namang tangang nagbigay sa kanya ng idea na lalayas ako? Wala naman ako mapupuntahan no. Isa pa, konting tiis na lang naman. Dahil malapit na siyang makalakad at ibig sabihin noon, hindi niya na kailangan ng serbisyo ko. Ibig lang sabihin noon, pwede na akong bumalik kay Ma'am Julian at matatahimik na ulit ang buhay ko. Hindi ka galit? Sigurado ka? Tanong nito. Kaagad naman akong tumango. Opo, hindi po ako galit sir, kaya matulog na kayo. Sagot ko. Hihintay na lang kita, kaunting oras na lang naman yan, hindi ba? Tanong nito. Talaga naman, ang kulit ng lalaking to. Hindi ko na siya sinagot pa at mabilis na akong pumasok sa loob ng walk-in closet. Nagbihis lang ako ng damit pantulog, ternong pajama at blouse. Sanay na akong natutulog sa kabilang bahagi ng kama. Masyadong malaki ang kama at hindi kami nagkakasagian, kaya walang mali siya sa akin. Ang importante lang naman kasi sa akin ay makapagpahinga ng maayos at mabantayan si sir. Yun nga lang, hindi ko alam kung makakatulog ba ako ng mahimbing ngayong gabi. Katulad ng inaasahan, dilat na dilat pa rin si Sir Carson. Pagkalabas ko ng walk-in closet, mukhang pinanindigan talaga nitong sinasabi niya sa akin na sabay na daw kami matulog. Hindi naman ako pwedeng umangal dahil siya ang amo. Inoff ko na muna ang mga ilaw at tiniyaang bukas ang lampshade bago ako naglakad patungong kama. Iniwasan ko mapatingin sa gawin ni Sir Carson dahil nahihiya talaga ako sa kanya. Wish ko lang na sana makatulog ako ng mahimbing ngayong gabi. Sa dami na nangyari kanina, talagang naguguluhan din ako. Sorry kung hindi ko napigilan ang sarili ko. Sana wag kang magalit sa akin. Narinig ko pang bigkas nito habang inaayos ko ang pagkakahiga ko sa kama. Nakatihaya ako habang nakatitig sa kisame. Sir, matulog na po kayo. Gabi na, sagot ko naman sa kanya. Hanggat maaari ayaw ko na munang pag-usapan ng mga nangyari. Saka bakit ba panay siya sorry? Ibig bang sabihin pinagsisisihan niya din ang mga nangyari sa amin? Galit ka nga, ayaw mo ko makausap eh. Narinig ko na namang sagot niya. Marina ko napapikit. Bakit bang kulit niya? Hindi niya ba naramdaman na ayaw ko na muna makipag-usap sa kanya? Hayst, hindi talaga magandang idea na pati sa pagtulog kailangan ko siyang samahan. Wish ko lang na sana dumating ng time na muli siyang makalakad. Habang tumatagal kasi, lalong nahuhulog ang loob ko sa kanya. Katunayan, doon ang muntik ko ng pagsuko ng bataan ko. Okay, matulog ka na. Bukas na lang ulit tayo mag-usap. Good night, Rosita. Muling wika nito nang mapansin niyang marahil na wala siyang nakuhang sagot sa akin. Mariin akong napakagat sa sarili kong labi. Ayaw ko na siyang sagutin pa dahil ayaw ko nang humaba pang discussions namin. Baka kasi kung saan-saan na naman mapunta ang pag-uusap namin kung magtangka pa akong sagutin siya. Lumipas ng ilang sandali pero heto ako ngayon. Dilat na dilat pa rin at kahit pilitin ko mang matulog hindi ko talaga kaya. Parang gusto ko nang mainggit kay Sir Carson eh. Nahihimbing na kasi siya sa pagtulog dahil naririnig ko ng mahina niyang paghilik. Nang hindi na ako nakatiis, dahan-dahan na akong bumangon ng kama. Maingat akong naglakad patungo sa nakasarang pintuan ng kwarto. Iniwasan ko makalika ng kahit na anong ingay dahil baka magising si Sir Carson at tatanungin niya naman ako kung saan ako pupunta. Bala ko kasing pumunta ng kusina at uminom ng gatas. Baka sakaling sa pamamagitan noon makatulog na ako. Medyo sumasakit na rin kasing ulo ko dahil kanina ko pa pinipilit ang sarili ko na makatulog pero hindi ko talaga kaya. Maayos naman akong nakalabas ng kwarto at diretso ako naglakad patungong kusina. Una kong pinuntahan ay ang malaking ref at naglabas ng fresh milk. Nilagay ko muna sa baso at saglit na pinainit sa microwave. Mas masarap uminom ng gatas sa gabi kapag medyo maligamgam. Nanatili pa ako ng ilang minuto sa kusina bago ako nagpasyang bumalik ng kwarto. Medyo pumikit-pikit na rin kasi ang aking mga mata. Magandang senyales na makakatulog na ako ng mahimbing. Pagkabalik ko ng kwarto, mahimbing pa rin natutulog si Sir Carson na siyang labis kong pinagpapasalamat. Bumalik ako sa dati kong pwesto at patuloy na nagdarasal na sana'y makatulog na ako at hindi nga ako nabigo. Sa wakas, inantok din at mabilis ako nakatulog. Nagising ako kinaumagahan sa marahang haplo sa pisngi ko.
Dali-dali ako nagmulat ng aking mga mata at ang nakangiting mukha ni Sir Carson ang kaagad na sumalubong sa akin. Nakatunghay siya sa akin habang titig na titig sa aking mukha. Sir, lumagpas po kayo sa boundary? Wala sa sarili kong tanong sa kanya. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagguhit ng ngiti sa labi niya. Good morning, Rosita. Sobrang sarap ng tulog mo kaya nahihiya na akong gisingin ka. Nakangiti nitong sagot sa akin. Para namang may kung anong bagay ang biglang humaplos sa puso ko. Bakit kaya feeling ko kay sarap pakinggan kapag sinasambit niyang pangalan ko? Parang feeling ko napaka-special ko. Ha? Naku, pasensya na. Late na yata ako nagising. Sagot ko takmang babangon na ng pigilan niya ako. Maaga pa, don't worry. Kahit mamayang 10:00 ka na magising, ayos lang sa akin. Nakangiti nitong sagot sa akin. In fairness, ang ganda ng mood niya ngayon ha. Mukhang magandang gising nitong amo ko. Bakit po kayo lumapit sa pwesto ko? Doon po kayo sa kabila ah. Hindi ko napigilang angal. Ayaw ko sana sirain ang umaga niya pero may usapan kami na huwag lumagpas sa boundary eh. Ako bang lumagpas? Sana alala ko hindi naman ako malikot matulog ah. Sagot nito. Hindi na ako nagpapigil pa. Dali-dali akong bumangon ng kama at nagpalingalinga. Tama siya. Hindi siya lumagpas sa boundary. Dahil ako itong nasa pwesto niya. Wala na ako sa dati kong pwesto at sinakop ko na yung kanya. Nang ma-realize kong bagay na yun, parang gusto ko nang iuntog ang sarili ko sa pader. Diyos ko, kay aga-aga, napahiya na naman ako. Sa sobrang himbing ng tulog ko, hindi ko na yata napigilan pang sarili ko na maglulumikot sa kama. Hindi ko na malayan na pati pwesto ni Sir Carson narating ko na. Ano na naman ito? Sabi ko iiwas ako pero bakit parang pinagkanulo yata ako na sarili kong katawang lupa? Hindi naman ako ganun kalikot matulog pero paano ako nakarating dito sa pwesto ni Sir Carson? Natulala ka na dyan. Alam kong gwapo ako kahit wala pa akong hilamos pero wag mo kong titigan ng ganyan. Baka mamaya hindi ko mapigilan ang sarili ko at mapaagang honeymoon natin eh. Wika ni Sir Carson kaya kagad ako nag-iwas ng tingin sa kanya. Ano na naman kaya itong sinasabi niya? Honeymoon daw? Bakit? Kasal na ba kami or balak niya ba akong pakasalan? Pero hindi naman siya naniligaw sa akin ha. Wala din kaming relasyon at imposibleng ma-inlove siya sa akin. Mayaman siya tapos dukha ako. Isa pa nakakahiya din sa mga magulang niya. Baka isipin nila bantay sa lakay ako eh. Rosita, pwede bang ganito na lang tayo palagi? Makakapaghintay ka pa ba ng ilang buwan? Hanggang sa gumaling ako? Narinig kong tanong niya. Muli tuloy akong napatitig sa mga mata niya at kita ko na kung gaano siya kaseryoso ngayon. Nangungusap ang mga mata niya na parang may gustong ipahiwatig sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanyang lips. Ang labi niya na ilang beses nang dumampi sa labi ko. Parang gusto ko tuloy hilingin kay Lord na kung panaginip lang ang lahat wag na muna niya akong gisingin. Ang sarap pala sa pakaramdam kapag nasa bisig ni Sir Carson. Feeling ko nga ako na yatang pinakamaswerteng babae sa mundo dahil yakap niya ako ngayon. Oo naman, hindi po ba't nag-promise ako sa inyo na hanggat kailan niyo ako ay hindi ako aalis sa tabi niyo? Asahan niyo po natutuparin kong pangakong yon. Sagot ko sa kanya habang titig na titig din sa kanyang mga mata. Talaga, aasahan ko yan at sana kahit na magaling na ako, hindi ka pa rin magsasawang intindihin ako. Hindi ako perpektong lalaki pero kapag magaling na ako, hayaan mo ako naman na mag-aalaga sa'yo. Nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na magtaka dahil sa sinabi niya, ano kayang ibig niya sabihin? Ibig bang sabihin na kahit magaling na siya, kailangan niya pa rin ako? Kailangan niya pa rin ng serbisyo ko? Saka bakit parang ang sweet niya ngayon? Gosh, hindi kaya in love na rin si Sir sa akin at ang pinapakita niya ngayon ay paraan niya para mahulog na din ako sa kanya? Ano ba self? Bakit ka ba nagkakaganyan? Ano ba nangyayari sa'yo? Relax lang, si Sir Carson ay amo mo kaya wag kang ganyan. Hindi ko mapigil ang kastigo ko sa sarili ko nang ma-realize kong pinagpapantasyahan ko na naman siya. Sa isiping yun, parang gusto ko na namang kaltukan ng sarili ko. Sa sobrang advance ko mag-isip kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Mali ko ba kung kailangan lang pala ni Sir na mag-comfort sa kanya kaya yakap-yakap niya ako. Hanggat hindi ko maririnig mula sa bibig niya ang 3 magic words na I love you, hindi ako maniniwala na may gusto din siya sa akin. Sorry po sir, naistorbo ko po ba kayo? Sorry po talaga. Hinging paumanhin ko sa kanya para maiba naman ang topic. Saka para iparealize sana sa kanya na kung pwedeng bitawan niya na ako. Para kasing wala siyang balak na pakawalan ako eh.
No, ayos lang. No need to say sorry. Ang sarap nga ng tulog ko eh. Masarap palang ganitong may kayakap. Ramdam ko sa boses niyang lambing habang binibigas niya ang katagang iyon. Kaya muli ako napatitig sa kanyang muka. Tama nga ako. Nangingislap na naman sa tuwang kanyang mga mata. Kulang na lang din na halos magkaamuyan na kami ng hininga sa sobrang lapit ng aming mga muka. Parang gusto ko tuloy mahiya. Kamusta man kayang amoy ng hininga ko? Buti itong si Sir Carson, wala akong maamoy na kakaiba sa kanya eh. Fresh na fresh pa rin ang hininga niya. Sir, babangon na po ako. Bigas ko sa kanya. Parang hindi ko na kasi talaga matatagalan itong pwesto naming dalawa eh. Talo pa namin ng bagong kasal. Mamaya na. Komportable pa ako sa ganitong pwesto eh. Malambing na sagot nito kasabay ng pagdampi ng labi niya sa noo ko para naman ako mahihimatay na sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi pwede. Hindi ko na natuloy pang sasabihin ko na bigla siyang sumabat. Bakit hindi pwede? Ayaw mo ba sa akin? Nandidiri ka ba sa akin? Tanong nito na may kalakip na lungkot sa kanyang boses. Kaagad naman ako umiling. Naku, hindi naman po sa ganun sir. Ang bango nyo nga po tapos ang tigas ng ano nyo? Ng alin? Malambing na sagot nito habang titig na titig pa rin siya sa akin. Hindi ko na tuloy maiwasan pang mapalunok ng sarili kong laway. Parang gusto ko na tuloy questionin ng sarili ko kung tama ba itong nangyayari sa amin. Normal lang ba talaga sa mag-amo magkayakap sa ibabaw ng kama? Juan, ang masas niyo po. Opo, matigas po siya. Sagot ko sabay ngiti ng pilit. Nagulat na lang ako dahil bigla na lang siyang tumawa ng malakas. Wala naman sa sariling napatitig ako sa kanya. Bakit po kayo tumatawa? Alin po yung nakakatawa? Nagtataka kong tanong. Wala naman, nakakatawa kasi eh. Hintayin mo lang na gumaling ako at malalagot ka talaga sa akin. Sagot nito at lalo niya pang hinigpitan ang pagkakayakap niya sa akin. Nagtataka man sa sinabi niya pero hindi na ako nagabala pang magtanong. Sa totoo lang, sobrang komportable ng posisyon namin ngayon. Ramdam ko din kasing init na nagmumula sa katawan niya. Nakaka-relax at parang gusto ko matulog ulit. Ganito pala talaga ang feelings kapag mayakap ka ng isang gwapong Carson Velasco Sandoval. Para akong dinuduyan sa alapaap. Yun nga lang hindi habang buhay na ganito kami. Lalo na't kanina pa ako naiihi. Kailangan ko nang gawin ng morning routine ko para makakain na rin siya ng breakfast niya. May iinumin din kasi siyang gamot. Sir, pwede bang bitaw na muna? Ano kasi naiihi na ako. Nahihiya akong bigkas sa kanya. Wala naman kasi akong naisip ni ibang idadahilan at totoo naman talagang kanina pa ako naiihi.